Hey guys, so this is our example for influence line for trust. So wala nang intro dito sa sa kung paano kunin yung or drawing yung influence line diagram for trust kasi same lang din sa beam. Okay? And ang mga kukunin natin dito na ordinate is manggagaling dun sa mga internal forces ng ating member. So mamimili lamang tayo kung ano yung gagawin natin ng influence line diagram. So dito, ang gusto natin kunin na influence line diagram is para sa member IJ, ID, and CD. So kailangan natin gumamit ng cutting plane line. Okay? Sabihin natin ito ay cutting plane line AA. Ayan. Kasi di naman tayo pwede mag-method of joins. Okay? Kasi kapag nag-method of joins tayo, iisa-isa natin yung mga member papunta kay IJ, ID, and CD. So pinaka-best solution dito is kailangan natin gumamit ng method of section. Okay? Para agad dun tayo sa member na kakailanganin natin para makakuha tayo ng influence line diagram. Okay? So ngayon, syempre meron pa rin tayong 1 unit load na dadaan sa ating truss. So bridge truss to. Okay? Then meron tayong 4 meter height and yung ating mga horizontal distances ng AB, BC, CD, DE, EF, and FG are 3 meters. Or is 3 meters. Okay? Ayan. So ngayon, ang gagawin natin, papadaanin muna natin yung ating 1.0 unit load before CD. Ayan. Ayan. Okay? Tapos ang distance niya from A is distance X. Okay? So, ang distance naman niya papunta kay G. Ito. Is, ang total nito is 18. So, 18 minus X. Okay? So, ngayon, since ang ating 1.0 is nasa, okay, so, letter A muna tayo. So, letter A, ang ating 1.0 ay nakalocate before CT. Okay, dito. Before do sa section AA natin. So, ang limit natin ngayon, ang ating x is greater than 0, but less than, okay, but less than 1, 2. So, that is, 2, 3 meters. So, less than 6 meters. Okay? So, ngayon, since ang ating 1.0 is nasa, or before CD, ang gagawin natin, ang i-consider natin na section is yung right side. Okay? Kasi, isa lamang yung force doon sa ating right side. At ano yung force na yun? Yung reaction natin sa G. Yan. Pero syempre, meron pa rin tayong reaction sa A. Pero di natin kukunin yan muna. Kasi di naman natin kailangan. Ang gagawin natin, i-consider natin yan, yun yung consider natin. Okay? Okay. So, drawing natin. Ito. Ayan. Okay, so this is D, E, F, and G. Okay? Then this is J, K, and L. Tapos, ito naman yung ating 4 meters. Okay? And this is 3 meters, 3 meters, and 3 meters. Then, ang slope naman nito, anong slope nito? 4, 3. So, 5. Para sila ng slope. Okay? Doon sa diagonal member natin. So, ito yung ating mga unknown forces. So, ito yung CD. Okay? Ito naman yung ating ID. And ito naman yung ating IJ. Okay? So, dito, mas maganda na lahat ng forces natin o internal forces, assume kagad natin na tension. So, mas madali yun. Kasi based doon sa mga example ko noon, nung nagtuturo ko ng influence line for trust, nalilito kami kapag tinatama namin siya, ginagawa namin siya compression, mga ganun. So, mas maganda, tension na lang. Ma-appreciate nyo yun kapag nagpunta na tayo sa application ng influence line for trust. Kapag tensions lang lahat, tapos substitute na lang kagad natin dun sa ating influence line diagram, okay, kapag nakuha natin yung forces na yun, or yung effect,
or response nung ating nung ating loadings, kung ano man yung loadings na yun, madali na natin siyang makukuha. Okay? Anyway, mamaya, kung natin yung influence diagram para sa trust, i-explain ko sa inyo. Okay? So, yan. Tapos yung ating ID, ang slope niyan is 4, 3. Okay? Okay? So, ito yung ating RG. So, kailangan pala natin munang kunin yung RG sa whole structure. Okay? So, summation of moment at A para makuha yung RG is equal to 0. Clockwise is positive. So, negative RG multiplied by 18. Okay? Then yung 1.0 iikot ng clockwise. So, 1.0 multiplied by X is equal to 0. Therefore, ang ating RG is equals to X over 18. Okay? So, i-box natin kasi kakailanganin natin yan para makuha itong mga forces na to. Okay? Ayan. So, bilangan tayo ng unknown. Ilan ang ating unknown na horizontal? 3. Sa IJ, CD, N, horizontal component ang ID. So, mahirapan tayo. So, ilan naman ang unknown natin na vertical? Force. Isa lang. That is the vertical component of ID. So, ibig sabihin, sa summation of forces, vertical muna tayo. Okay? Is equals to 0. Upward is positive. So, positive ang ID. Multiplied by 4 over 5. Convert natin yung kanyang, kinuha natin yung kanyang vertical component. Then, plus RG, which is equals to X over 18. Is equal to 0. Therefore, ang ating ID is equals to negative 4 over 5. Reciprocal. So, 5 over 4 multiplied by X over 18. Ayan. So, meron na tayong ID. So, ganun pa rin. Marami pa rin unknown na horizontal. Yun yung IJ and CD. So, hindi ka pa rin pwedeng gumamit ng summation of forces horizontal. Yes. Hindi tayo mag-shear and moment dito kasi wala naman tayong shear and moment diagram para sa truss. Ang gagamitin natin dito is yung guys sa introduction na diniscuss ko. Yun nga, yung summation of forces vertical, horizontal, and summation of moment para makuha yung internal loadings ng ating mga member. Okay? So ngayon, di natin pwedeng gamitin summation of forces vertical kasi tapos na. Hindi na muna natin pwedeng gamitin yung horizontal kasi dalawa yung unknown. So mag-moment tayo. So pinakamadaling mag-moment sa D para kanselado yung ID and CD, then mahanap natin yung IJ. Okay? So summation of moment at D clockwise is positive is equal to 0. Then IJ is iikot ng counterclockwise. So IJ multiplied by moment arm na 4. Then RG is counterclockwise then. So negative RG, that is X over 18 multiplied by 9. So kapag nilowest term natin yan, simplify, ang ating IJ is equals to, ang ating IJ is equals to negative X over 18. Sorry, this is negative kasi counterclockwise nga palang ikot ng IJ. Ayan. Ayan yung ating IJ. Next. Isa na rin ating unknown na horizontal, yung CD. So, pwede na tayong mag-summation of forces horizontal. Or pwede ka rin namang mag-moment. So, paano tayo mag-moment dito? This is ID. Extend natin yung ating free body diagram. Extend natin dito. Ayan. So, ano to? This is point C. And this is joint I. Ayan. So, mag-moment na lang tayo sa I para kanselado yung ID and IJ para makuha yung CD. Then yung RG iikot sa kanya. Okay? So, mas madali yun. Mas maunti yung unknown. Mas maunti yung mga forces na iikot. Kaysa sa summation of forces horizontal. 3 lahat 1, 2, 3. Marami-rami. So, mag-moment na lang tayo sa I. Is equal to 0. Clockwise is positive. Yan. Ang CD, clockwise. Multiplied by moment arm na 4. Then RG is counterclockwise. So, negative RG na X over 18 multiplied by, ilan ba ito? Mula sa I, that is 3 meters. Okay?
So, 1, 2, 3, 4. That is 12 is equal to 0. Therefore, ang ating CD, kapag sinimplify natin, is equals to positive x over 6. Ayan. Okay? Ayan na siya. Then, kunin natin yung kanyang ordinate. So, x from 0 to 6. Okay? Pwede mo rin naman kunin yung sa 3 meters. Kuwari, 0, 3, and 6. Pwede rin. Pero para mas simplified yung ating yung ating drawing or yung solution dito. So 0 to 6 na lang. Total yun lang din naman yung limit natin. Okay? So pag kinuha mo yun sa 3 meters, ibig sabihin tama pa rin yun. Bakit? Kasi pasok yung 3 meters sa ating limit from 0 to 6 meters. Okay? So this is, sabihin natin, una natin ng IJ, then ID, then CD. Okay? Ayan. So, substitute natin. Yung 0 sa IJ, at yung IJ. Ito. So, this is 0. Ang 0 sa ID, ito, 0 din. Ang 0 sa CD, 0. Okay? Correct, tawag ito. Paano natin malalaman kapag tumatama to? Tama talaga to na 0. Okay? Kasi yung ating sa 0 meters kasi may support tayo. Ibig sabihin walang makukuhang response or influence yung ating IJ, ID, and CD kapag yung ating 1.0 is or yung 1.0 unit is nasa 0 meters. Kaya 0 kasi andun yung support. Okay? So wala siyang makukuhang effect. Yun yung ibig niya sabihin, kaya 0 yan. So checking yun. Okay? So ibig sabihin lahat ng support natin sa ating truss, laging magiging 0 ang influence niya. Okay? Or ordinate. Okay? So, 6 meters. Sa IJ, 6 meters, that is negative. Okay, negative 0.75. Sa ID, ito, negative 0.42. Okay? And sa CD is positive, ito, 1.0. Ayan. Next, ililipat naman natin yung 1.0 natin papunta sa, after CD naman.